Nakilala mo na ba ang isang tao na lubos na binabago ang paraan ng iyong pagtingin sa mundo? Isang tao na nagpapahinto sa iyo sandali at pinapaisip kung ano nga ba ang tunay na lakas. Ngayon gusto kong ikwento ang buhay ng isang babae na kilala sa buong mundo, hindi dahil sa kung ano ang kulang sa kanya, kundi dahil sa kung sino siya. Ang pangalan niya ay Jodi Amch. Kapag unang narinig ng mga tao ang tungkol sa kanyang taas, kadalasan silang nagugulat, 62.8 sentimetro lamang siya. Pero ang tunay na kapangyarihan ng kanyang kwento ay hindi isang numero. Ito ay ang buhay na itinayo niya sa mundong hindi kailanman idinisenyo para sa kanya. Ipinanganak si Jodi sa India sa isang mapagmahal na pamilya na agad na napansin na iba ang kanyang paglaki kumpara sa ibang bata. Sa simula, hindi lubos na naunawaan ng kanyang mga magulang ang nangyayari. Ang alam lang nila, si Jodi ay malusog, alerto, at puno ng enerhiya. Lumipas ang mga buwan at naging malinaw na mas mabagal ang kanyang paglaki kaysa inaasahan. Kalaunan, natukoy ng mga doktor na siya ay may kondisyong tinatawag na achondroplasia, isang genetic na kondisyon na nakakaapekto sa paglaki ng buto at nagreresulta sa mababang tangkad. Ngunit mahalagang tandaan, ang achondroplasia ay hindi nakakaapekto sa talino, hindi nito nililimitahan ang mga pangarap at hindi nito dinedefine ang halaga ng isang tao. Bilang bata, hinarap ni Jodi ang mga hamon na karamihan sa atin ay hindi kailanman iniisip. Ang simpleng pag-abot sa door handle, pag-akyat sa hagdan, o pag-upo sa desk ay nangangailangan ng pagbabago. Hindi ginawa para sa kanya ang mga upuan sa paaralan. Hindi isinasaalang-alang ng mga pampublikong lugar ang kanyang pangangailangan. Naisip mo na ba kung gaano karaming bagay sa araw-araw ang basta mo na lang ginagamit? Mga upuan, kama, lababo, switch ng ilaw. Ngayon isipin mong kailangan mong i-adjust ang bawat isa. Sa kabila nito, pumasok si Jodi sa paaralan tulad ng ibang bata. Nag-aral siya, nagkaroon ng mga kaibigan, nagkaroon ng interes at mga pangarap. Siyempre, hindi lahat ng karanasan ay madali. May mga sandali ng kuryosidad mula sa iba, mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, at mga sandali na maaaring nakapagpahina ng loob ng sinuman. Ngunit maaga pa lang, natutunan niya ang isang bagay, binabago ng kumpiyansa ang paraan ng pagtugon ng mundo sa iyo. Sa halip na magtago, siya ay tumindig. Sa halip na mahiya, niyakap niya kung sino siya. Habang tumatanda, nagsimulang mapansin si Jodi ng media. May mga taong curious, may mga magalang, at may mga hindi nakakaunawa. Noong 2011, lubos na nagbago ang kanyang buhay. Siya ay opisyal na kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamaliit na babaeng nabubuhay sa mundo. Ang pagkilalang ito ay nagbigay sa kanya ng pandaigdigang visibility, ngunit higit pa roon, nagbigay ito ng plataporma. Isipin mo iyon sandali. Ano ang gagawin mo kung biglang nagsimulang tumingin sa iyo ang buong mundo? Makakaramdam ka ba ng pressure, takot, o pagkakataon? Pinili ni Jodi ang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang visibility upang ipakita na ang buhay ay hindi tumitigil dahil lamang sa pisikal na limitasyon. Lumabas siya sa mga panayam, naglakbay, nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang bansa at kultura. Isa sa mga pinakakapansin-pansing sandali sa kanyang karera ay nang lumabas siya sa American television series na American Horror Story. Para sa isang babae mula sa maliit na bayan sa India, hindi lang ito papel, ito ay pahayag. Ipinakita nito na mahalaga ang representasyon, na ang talento ay dumarating sa lahat ng anyo, at na ang pagkakaiba ay hindi nangangahulugan ng pag-aalis. Sa labas ng telebisyon, naging aktibo rin si Jodi sa social media. Ibinabahagi niya ang mga bahagi ng kanyang araw-araw, ang kanyang fashion, mga biyahe, mga routine. Marami sa kanyang mga damit ay custom-made. Ang kanyang tahanan ay inangkop sa kanyang taas. Ngunit puno, abala at independyente ang kanyang buhay. Nagluluto siya, nakikisalamuha, nagtatrabaho, nangangarap. At dito tayo dadako sa isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na nagde-define ng independence? Ito ba ay ang paggawa ng lahat ng bagay eksaktong katulad ng iba? O ito ba ay ang paghahanap ng sariling paraan upang mabuhay ng buo? Ang kwento ni Jodi ay hamon sa ideya na ang masayang buhay ay may iisang hugis o iisang sukat lamang. Hayagan niyang sinabi na nais niyang makita ng mga tao ang higit pa sa kanyang taas. Nais niyang makilala bilang isang aktres, isang personalidad, isang babae na may mga layunin at opinyon, hindi lang bilang record holder.
At mahalaga ang pagkakaibang iyon dahil kapag binawasan natin ang tao sa isang katangian lamang, nawawala ang buong kwento. Nawawala ang kanilang pagsisikap, paglago at pagkatao. Ang paglalakbay ni Jody ay hindi tungkol sa pagiging pinakamaliit. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita sa mundong madalas na hindi pinapansin ang mga naiiba. Ito ay tungkol sa pagharap kahit na ang mga espasyo ay hindi ginawa para sa iyo, kahit na mababa ang inaasahan. Kaya hayaan mong itanong ko ito, anong hadlang sa iyong buhay ang tila napakalaki ngayon? At ano ang mangyayari kung itigil mong tingnan ito bilang limitasyon at simulan mong tingnan ito bilang bagay na maaari mong pagtrabahuan? Ang buhay ni Jody ay nagpapaalala sa atin na ang lakas ay hindi palaging malakas ang tunog. Minsan ito ay tahimik na konsistensya, ang araw-araw na pagharap, pag-aangkop at pag-usad. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang kwento sa milyon-milyon, hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay totoong buhay. May mga hamon, pagbabago at tagumpay. At marahil iyon ang pinakamakapangyarihang bahagi. Hindi niya hinihiling sa mundo na kaawaan siya. Hinihiling niya sa mundo na makita siya. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng kahit kaunting pagninilay, nagawa na nitong maging makabuluhan. Dahil ang mga kwento tulad nito ay hindi tungkol sa paghahambing. Ito ay tungkol sa perspektibo. At minsan, ang pagbabago ng perspektibo ay nagbabago ng lahat. Bago ka umalis, nais kong itanong ito, kung mahalaga sa iyo ang mga kwento tulad nito, kung nasisiyahan ka sa pagkatuto tungkol sa mga totoong tao at sa mga buhay na kanilang binuo laban sa lahat ng balakid. Isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito upang manatiling buhay ang mga kwento at maabot ang mas maraming tao. At tunay kong nais malaman ito, saan ka nanonood ngayon? Anong lungsod o bansa? Minsan kamangha-mangha kung paano ang kwento ng isang tao ay nakakakonekta sa mga tao mula sa lubos na magkaibang bahagi ng mundo. Maaari mo ring sabihin kung anong bahagi ng kwento ni Jody ang pinakanaiwan sa iyo. Binabasa ko ang mga komento at ang iyong mga saloobin ang humuhubog sa mga susunod na kwento na ikukwento namin dito.